Hindi ako naniniwala sa aswang. Lumaki ako sa Maynila. Para sa akin, kwento lang yan ng mga matatanda para mapauwi ng maaga yung mga bata. Ang pangalan ko po pala ay Lance. 28 years old ako noon at isa akong freelance photographer. Madalas akong bumabiyahe sa iba't ibang lugar para kumuha ng litrato ng mga lumang simbahan, abandonadong bahay at mga lugar na may kasaysayan. Isang araw, may tumawag na kaklase ko noong college. Pre, may fiesta dito sa baryo namin sa Samar. Mga gusto mong kumuha ng pictures. Magaganda yung mga bundok dito at dagat. At dahil wala naman akong project nun, pumayag ako. Pagdating ko sa baryo, napansin kong kakaibang lugar. Masyadong tahimik. O siguro naninibago lang ako kasi tubong Maynila ako. Bandang 5:00 pa lang ng hapon. Halos nagsasara na ang lahat ng tindahan. May mga bata pinapapasok na ng mga magulang nila. May mga aso nakatali na. Pati yung mga manok nasa kulungan na. Parang hinihintay silang mangyari. Napansin ni Joel na tinitingnan ko yung buong baryo nila. Sabi niya sa akin, ganito talaga dito pre, lalo na pag malapit ng dumilim. Bakit? Tanong ko pero hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin muna siya sa paligid. Bago kukulong, may aswang. Napatawa ako. Pre, 2014 na, ano ba yan? Hindi siya ngumiti at ang sabi niya, walang nagtatawanan dito kapag gabi. Kinagabihan, habang kumakain kami, may narinig akong kampana. Hindi yun galing sa simbahan. Parang bakal na hinahampas. Maulit-ulit. Ano yun? Tanong ko. Napatingin sa akin yung nanay ni Joel. Hudyat, sabi ko naman, hudyat po ng ano? At sumagot si Joel, huwag nang lalabas. Lalong naging seryoso ang paligid. Isinara lahat ng bintana, pinatay yung mga ilaw sa labas. Maging ang aso nila pinapasok na nila sa loob. Hindi ko maintindihan, Sir Jet. Pakiramdam ko OA lang mga tao dito. Bandang 11:00 na ng gabi, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay para kumuha sana ng larawan ng buwan. Napansin kong tahimik ang buong baryo. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. Hanggang sa may narinig akong napangiti ako. Tukulam. Pero habang tumatagal, palapit na ng palapit yung tunog. Parang nasa ibabaw ng bahay. Biglang bumukas yung pinto. Si Joel, namumutla. Pasok! Bakit? Tanong ko. Huwag kang tumingin sa bubong. Hindi ko siya sinunod, Sir Jet. Unti-unti akong tumingala. Pinakita ko 2 paa. Nakabaliktad, nakakapit sa bubong. Parang manikin. Bagal itong gumagapang. Habang yung ulo niya nakabitin pababa. Mahaba yung buhok. Mahaba rin yung dila niya. At yung mga mata niya, diretsong nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Umiti siya. Hindi normal na ngiti. Parang hinihiwa yung buong mukha niya hanggang tenga. Pagkatapos, tumalon siya. Hindi papunta sa akin, hindi papunta sa likod ng bahay. At kasabay nun, yung napakalakas na sigaw ng isang babae. Dali-dali kaming bumalik sa loob ng bahay. At sa buong gabing yan, Sir Jet, wala sa amin nagsalita. Kinabukasan, may namatay. Isang buntis, walang sugat, pero mapot lang. Sabi ng mga manggagamot, cardiac arrest. Pero sabi naman ng mga matatanda, hinigupan ng lamang loob. Di pa rin ako naniniwala hanggang sa nakita ko yung litrato. Lahat ng kuha ko noong gabi, Sir Jet, may anino.
Pare-parehong babae. Laging nasa likod ko. Hindi ko siya nakita habang tumuwa ako. Pero malinaw siya sa lente ng camera. Habang tinitignan ko yung mga larawan, napansin kong bawat sunod na kuha, malapit siya ng malapit. At sa uling larawan, nasa likod ko na siya. May nakasulat sa salamin. Huwag mo hanapin. Hindi ko alam kung paano yun napunta ron. Hindi ko nga rin maalala na may salamin doon. Kinabukasan, hindi pa rin ako mapakali. Nagpunta ako sa pinakamatandang babae sa baryo. Tinawag nila siyang Alin Sela. Pagkapasok ko lang, sabi niya agad, nakita ka na niya. Nalilamig ako. Paano niyo po nalaman? Hindi ikaw ang unang kumuha ng litrato. May inilabas siyang lumang album, mga lumang litrato, iba't ibang mga tao. Merong iisang babae ang nasa likod nila. May pagkakaparehas yung mga litrato. Nakangiti yung babae. Napatanong ako, nasaan po sila ngayon? Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Wala na. Bigla akong kinabahan. Pwede po ba akong umalis? At ang sagot niya sa akin, hindi. Bakit mo? Hindi ka niya hinahayaang umalis. Akala ko nananakot lang siya. Kaya kinabukasan, nag-impake ako. Sumakay ako ng bus. Habang maandar, napansin kong paulit-ulit lang yung dinadaanan namin. Parehong tulay, parehong puno, parehong karato lang may nakasulat na mag-ingat. Halos 3 oras na kaming umiikot sa jeep. Hanggang sa sinabi ng driver, hindi tayo makalabas. Tumigil ang makina. Lahat kami bumaba. Sa gitna ng kalsada, may napakalaking puno ng balete. Sa pinakaibabaw nito, may babae. Nakatayo, baliktad. Nakatitig siya sa aming lahat. Isa-isa niyang tinawag ang pangalan namin, pero nang banggitin niya ang pangalan ko, lahat ng tao sabay-sabay akong tinignan. Parang ako lang ang nakikita nila. Parang ako lang ang dahilan kung bakit hindi kami makaalis. Tumakbo ako, Sir Jed. Hindi ko alam kung saan. Hanggang sa makarating ako sa lumang kapilya. Doon ko nakita yung pare. Pagkakita niya pa lang sa akin, sinabi niya agad, may dala kang marka. Ipinakita niya ang likod ng leeg ko. May bakas. Parang yun ang daliring kulay itim. Hinawakan ka niya, sabi niya sa akin. Ano pong nangyayari sa akin? Hindi ka niya papatayin, sagot ng pare. Pero bakit naman? Dahil gusto ka niyang sundan. Ilang araw ako nagtago sa simbahan. Akala ko ligtas na. Pero pagsapit ng 7 gabi, narinig ko ulit ako. Hindi na sabot mo. Kung sa kisabi sa kwartong tinutulugan ko, unti-unti akong tumiyala. May tumutulog. Akala ko tubig. Nang matakad na ko sa noo, mainit. Hinawakan ko. Malagkit na kulay pulang listo. Pagtingin ko sa kisame, nandun siya. Nakangiti. Unti-unti niyang binuksan ang bibig niya. Mas lumapat pa. Hanggang sa halos mahati ang buong mukha niya. At sa loob ng bibig, may isa pang mukha. Nakangiti sa akin. Kinabukasan, wala na ako sa simbahan. Nagising ako sa sariling bahay ko sa Maynila. Akala ko pa nagiginig lang. Hanggang sa buksan ko yung camera ko. Nandun pa rin yung waling litrato. Pero may bago. Hindi ko yun kinunan. Larawan ko yun lamang natutulog.
Wala sa kisame. At sa ilalim nito, may petsa. Hindi yun yung petsa kung kailan ito kinuhanan. Petsa yun. Ng susunod na buwan. Hindi ko na hinintay, Sir Jed. Sinunog ko na yung camera. Lumipat ako ng bahay, nagpalit ako ng numero, pumigil na rin ako sa pagkuha ng litrato. Akala ko tapos na. Hanggang kagabi, may nagpadala sa akin ng email. Walang subject, walang pangalan. Isang attachment lang. At magbukas ko. Larawan ko. Habang nakaupo sa harap ng computer, kuha mula sa likod ko. At sa screen, may kasamang mensahe. May kasamang mensaheng kung naririnig mo man ang kwentong ito ngayon at bigla kang nakarinig ng mahina. Huwag kang lumingon sa buong. Baka hindi na tao ang nakatingin sa'yo.